20 taon ng pagtitiis na tunaw sa isang gabi ng pagtataksil, habang ang mga kamay ko ay lapnos sa init ng bibingka para sa iyong tagumpay. Ang puso mo pala ay nag-aalab sa kandungan ng iba. Dario, kinuha mo ang lahat, pati ang pondo, para sa hininga ng ating anak. Pero tandaan mo, ang babaeng binuo mo, sa kasinungalingan, siya ring wawasak sa iyong kaharian. Sino nga ba ang tunay na magtatapos ng kwentong ito? Itatapon ko rin ang basurang yan pagkatapos ng anibersaryo. Konting tiis na lang, Vivienne. Hindi na ako makapaghintay na maging malaya at makasama ka ng walang nakahadlang. Ang boses na yon, na dati-rati nagsisilbing kuta at lakas ni Talia, ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa kanyang buong katawan. Nanigas ang kanyang mga paa sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Ang bawat salita ni Dario ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang pagkatao. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin niya ang isang basket ng mainit na bibingka na bagong hango mula sa pugon. Ang usok nito ay humahalimuyak sa bango ng galapong at sariwang dahon ng saging, ngunit para kay Talia, ang amoy na yon ay biglang naging amoy ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. 20 taon. 20 taon niyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, at ang kanyang sarili para itaguyod ang pamilyang ito. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri na namumula at may mga bakas ng paso dahil sa pagmamadaling matapos ang daan-daang kahon ng kakanin para sa mga manggagawa ng kumpanya ni Dario. Ginawa niya ang lahat ng ito nang may ngiti. Naniniwalang ang bawat butil ng pawis ay puhunan para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang tinawag niyang puhunan ay itinuring lang pala ni Dario na basura. Dahan-dahang lumakad palayo si Talia. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga bubog na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya pumasok sa silid upang mag-iskandalo. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa simpleng luha. Pumasok siya sa kwarto ng kanilang bunsong anak na si Angel. Ang mahinang paghinga ng bata na may kasamang bahagyang huni dahil sa kanyang hika, ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ng madaling araw. Hinaplos ni Talia ang noo ng anak at doon niya naalala ang kailangang bayaran para sa susunod na gamutan nito. Nang sumikat ang araw, bit-bit ang huling pag-asa, nagtungo si Talia sa bangko. Kailangan niyang makuha ang perang itinabi niya mula sa sariling kinita sa pagtitinda, ang pondong inilaan niya para sa operasyon at maintenance ni Angel. Habang naghihintay sa tapat ng teller, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon ng pagdurusa. "Ma'am, pasensya na po," wika ng teller habang nakatingin sa screen ng computer nang may pag-aalinlangan. "Wala na pong natitirang balanse ang inyong joint account. Ni-withdraw po ang lahat ng laman nito kahapon ng hapon sa aming main branch." Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Talia. Ang lamig ng loob ng bangko ay naging kasing pait ng yelo na bumalot sa kanyang puso. Paano? Imposible. Para sa anak ko ang perang yon. Pondo yon para sa hininga ng anak ko. I need that money for my daughter's medication. Sir Dario Salcedo po ang nag-withdraw ng lahat, ma'am. Kasama po ang isang Vivian Aragon bilang witness sa transfer of funds patungo sa isang bagong account. Hindi na narinig ni Talia ang mga sumunod na paliwanag ng teller. Ang tanging umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay ang boses ni Dario sa telepono. At ang katotohanang ninakaw nito ang huling pagkakataon ni Angel para makahinga ng maayos. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga, ang siya palang kukuha sa hininga ng sarili nilang dugo at laman. Lumabas si Talia ng bangko na parang isang anino. Ang liwanag ng araw sa Maynila ay tila naging madilim sa kanyang paningin. Wala siyang pera, wala siyang kakampi. At ang bahay na itinuring niyang paraiso ay isa na palang malaking libingan ng kanyang mga sakripisyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib
Sinusubukang pigilan ang pagdurog ng kanyang puso, habang ang isang katanungan ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang diwa. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang asawa bago siya maging isang matinding kaaway? Sa gitna ng mataong kalsada, tumigil si Talia at tumingala sa langit. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagsuko, ay unti-unting nagbago. May isang bagong uri ng apoy na nagsisimulang mag-alab sa gitna ng kanyang pagkawasak. Kung ang pag-ibig ay nagawang siyang maging martir, ang puot kaya ang magiging daan para sa kanyang muling pagsilang? Paano niya ililigtas ang kanyang anak kung ang taong dapat ay proteksyon nila ang siyang unang sumaksak sa kanilang likuran? Ang bawat hakbang ni Thalia pabalik sa mansyon ng mga Salcedo ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakagapos sa kanyang mga bukong-bukong. Ang marangyang tarangkahan na dati simbolo ng kanyang tagumpay bilang isang asawa ay tila naging rehas ng isang kulungan na unti-unting sumasakal sa kanya. Pagpasok niya sa malawak na sala, ang bango ng mga mamahaling bulaklak para sa darating na anibersaryo ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip ay naging amoy ng isang burol para sa kanyang namatay na pag-asa. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Graciela sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kristal na nakasabit sa kisame. Hindi pa man nakakalapit si Thalia, ay ramdam na niya ang bigat ng mapanghusgang tingin ng kanyang biyenan. Mabuti at bumalik ka na, Thalia. Simula ng matanda, ang boses nito ay banayad, ngunit puno ng lason. Maraming dapat asikasuhin para sa party bukas. Siguraduhin mong ang mga kakanin na ipamimigay ay hindi mukhang mura. Isipin mo ang pangalan ng mga Salcedo. Hindi tayo pwedeng mapahiya sa mga bisita ni Dario. Yumuko si Thalia, sinusubukang itago ang pamamaga ng kanyang mga mata. Opo, Mama. Inaayos ko na po ang lahat. Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa. Patuloy ni Doña Graciela habang dahan-dahang hinihigop ang kanyang tsaa. Huwag kang magmuryot, Thalia. Isipin mo kung nasaan ka kung hindi dahil sa amin. Utang mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na kinakain mo at ang bubong na nagpoprotekta sa iyo. Isang hamak na tindera ka lang noon. Huwag mong kalilimutan yan. Ang pagiging asawa ni Dario ay isang premyo na dapat mong ipagpasalamat araw-araw. Ang mga salitang yon ay parang mga latay sa likod ni Thalia. Gusto niyang isigaw na ang puhunan ng kumpanyang ipinagmamalaki nila ay galing sa pagbenta niya ng lupang pamana ng kanyang mga magulang. Gusto niyang sabihing, ang premyo na tinutukoy ng matanda ay isang lalaking nagnanakaw sa sariling anak. Ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Alam niya ang laro ni Doña Graciela, ang laro ng pagkakasala at utang na loob na ginamit nito sa loob ng 2 dekada upang pasunurin siya. Mama, kailangan ko pong makausap si Dario tungkol sa pondo ni Angel. Mahinang sabi ni Thalia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Pera na naman? Thalia, masyado kang ambisyosa. Binibigyan ka na ni Dario ng lahat. Ang sakit ni Angel ay pagsubok ng langit. Huwag mong isisi sa asawa mo ang lahat ng kakulangan. Ang isang mabuting asawa ay marunong magtiis at hindi nagiging pabigat. Umakyat ka na at ihanda ang mga gagamitin ni Dario para sa dinner meeting niya mamaya. At ayusin mo ang mukha mo. Ayaw ni Dario ng asawang mukhang problemado. Tinalikuran ni Thalia ang biyenan. Ang kanyang puso ay tila isang telang unti-unting hinahablot at pinupunit. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang bundok na kailangang dalahin. Pagpasok sa kanilang silid, sinalubong siya ng katahimikan na kasing lamig ng sementeryo. Inihanda niya ang isusuot na barong ni Dario. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa tela na tila naghahanap ng anino ng lalaking minahal niya noon.
Ngunit sa isang iglap, tumigil ang kanyang mundo. Sa kuwelyo ng puting barong, may isang mantsa na hindi dapat naroon. Isang matingkad na pulang marka ng lipstick, bakas ng isang halik na hindi para sa kanya. Ang kulay nito ay tila sumisigaw sa gitna ng kaputian, isang matibay na ebidensya ng kataksilan na hindi na kayang itago ng kahit anong bango ng pabango. Nabitawan ni Talia ang barong, at ito ay bumagsak sa sahig ng walang tunog. Ngunit sa loob ng kanyang pandinig, tila may isang malaking pader na gumuho. Ang mantsyang yon ay hindi lamang dumi sa tela. Iyon ang selyo ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Habang nakatitig sa pulang marka, naramdaman ni Talia ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi, kasunod ng isang malamig na desisyon na nabuo sa dilim ng kanyang silid. Paano niya magagawang humarap sa daan-daang tao bukas at magpanggap na masaya kung ang bawat hibla ng kanyang buhay ay puno na ng kasinungalingan? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang lipstick na yon ay simula pa lamang ng mas malalim at mas madilim na sikretong itinatago ng pamilyang Salcedo laban sa kanya? Hindi na nag-isip pa si Talia nang makita niyang lumabas ng garahe ang sasakyan ni Dario, gamit ang isang lumang sasakyan na hiram sa kanyang kapatid na si Mateo. Sinundan niya ang asawa sa gitna ng nagbabagang trapiko ng syudad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat paghinto ng pulang ilaw sa kalsada ay tila isang parusa, isang pagkakataon para sa kanyang isipan na bumuo ng mga imaheng hindi niya gustong makita. Humantong ang kanyang pagsunod sa isang marangyang hotel sa Makati. Isang lugar na kailanman ay hindi niya naisip na mapupuntahan. Ang kintab ng mga marmol na sahig at ang liwanag ng malalaking chandelier ay tila nanunuya sa kanyang simpleng kasuotan. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis habang pinapanood ang asawa. Doon, sa gitna ng lobby, nakita niya ang isang babae na tila nagmula sa isang magazine ng mga alta lipunan, si Vivian Aragon. Ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa. Suot ang isang pulang damit na kasing tingkad ng mantsa sa barong ni Dario. Nakita ni Talia kung paano dahan-dahang humawak si Dario sa bewang ni Vivian. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa na punong-puno ng pagnanasa at lihim na pagkakaintindihan. Ang bawat tawa ni Vivian ay tila isang patalim na sumasaksak sa pandinig ni Talia. Ang lalaking sinasabi ng kanyang biyenan na pagod sa trabaho ay mukhang masigla at buhay na buhay sa piling ng iba. Naramdaman ni Talia ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader ng hotel. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Inangat niya ang kanyang kaliwang kamay at tinitigan ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong yon na simbolo ng 20 taon ng katapatan ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang daliri. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalala ang bawat gabing nagpuyat siya sa paggawa ng kakanin para lamang makatulong sa gastusin habang ang asawa niya ay masayang gumagastos ng libo-libo sa marangyang hotel na ito. The more you stare at it, the more it will hurt. Isang pirasong bakal lang yan na binabalot ng kasinungalingan. Isang malamig at baritonong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon si Talia at nakita ang isang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng lobby. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Suot ang isang itim na Amerikana na tila sumasalamin sa kadiliman ng kanyang mga mata. Si Alejandro Monteverde. May hawak siyang baso ng alak. Ang kanyang tingin ay nakatitig din kina Dario at Vivian, ngunit walang bakas ng gulat o galit sa kanyang muka. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Who are you? Mahinang tanong ni Talia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa panghihina. Hindi agad sumagot si Alejandro. Humakbang siya palapit
Sapat na upang makita ni Talia ang lalim ng pait na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Ako ang lalaking nanonood din sa sarili kong asawa habang niloloko ako ng lalaking itinuturing mong mundo. We are both victims of the same stage play, Mrs. Salcedo. Magkaiba lang tayo ng upuan, pero iisa ang pinapanood natin. Nanigas si Talia. Ang asawa ni Vivian? Si Alejandro Monteverde, ang pinakamakapangyarihang negosyante na balak bilhin ang kumpanya ni Dario. Tiningnan niya muli ang kanyang asawa na ngayon ay masayang umaakyat sa elevator kasama ang kabit nito. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding pakiramdam ng kawalan. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi na tinangay ng hangin sa gitna ng mga higanteng ito. I can't do this anymore. Hikbi ni Talia, ang kanyang mga balikat ay tuluyan ng bumagsak. I have nothing. He took everything, even the money for my child's medicine. Paano ako lalaban? Tiningnan siya ni Alejandro nang may halong awa at pagkilala. Hindi totoo na wala kang kakayahan. Ang katotohanan ay ikaw ang nagpatayo ng pundasyon ng kumpanyang yon habang abala siya sa paglustay. You don't deserve this kind of disrespect. Huminto ang lalaki at tumitig ng diretso sa mga mata ni Talia. Ang kanyang boses ay naging seryoso at mapanuri. Gusto mo bang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo? O gusto mo na lang manatili dito at panoorin silang sirain ang buong pagkatao mo hanggang sa wala nang matira? Tumalikod si Alejandro at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa dilim, iniwan niya ang isang katanungan na tila isang lason at lunas sa parehong pagkakataon. Isang katanungan na magpapabago sa kapalaran ni Talia. Mula sa isang martir na asawa tungo sa isang babaeng handang sumunog ng tulay para sa kanyang hustisya. 5 bilyong piso, Talia. Isang halagang hindi lamang sasagip sa anak mo, kundi bubura sa bawat bakas ng pagkataong niyayurakan nila sa loob ng 20 taon. Ang boses ni Alejandro ay parang isang malamig na hanging umiihip sa loob ng silid na yon. Nakatitig si Talia sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Ang mga puting papel ay tila nanunuya sa kanyang kawalan. 5 bilyong piso. Para sa isang babaeng lumaki sa amoy ng harina at usok ng pugon, ang halagang yon ay hindi lamang numero. Iyon ay isang banyagang mundo. Isang mundo ng kapangyarihan na kailanman ay hindi niya inakalang maaabot ng kanyang mga kamay na may mga peklat ng paso. Bakit ako? At bakit ganito kalaking halaga? Mahinang tanong ni Talia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa pirma ni Alejandro sa dulo ng kontrata. Dahil ikaw ang may hawak ng susi sa lahat ng ari-arian ni Dario. Dahil sa batas, ikaw ang tunay na may-ari ng bawat sentimong ninanakaw niya ngayon. Sagot ni Alejandro habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan. Gusto kong bawiin ang lahat mula kay Vivian at ikaw ang kailangan ko para gawin iyon. Magpanggap ka. Manatili ka sa tabi niya bilang isang martir na asawa sa loob ng 3 buwan. Be my eyes and ears inside that house. Nanginginig ang mga kamay ni Talia. Ang ideya ng pagbabalik sa bahay na yon, ang pagtingin sa mukha ni Dario pagkatapos ng lahat ng kanyang nakita, ay tila isang parusang kamatayan. I don't think I can do it. Hindi ko kayang humarap sa kanya na parang walang nangyari. It feels like selling my soul. Ang kaluluwa mo ay matagal na nilang kinuha, Talia. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon na bilhin ito pabalik. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang naramdaman ni Talia ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ng kanyang kapatid na si Mateo ang lumabas. Pagkasagot niya, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ate, si Angel. Isinugod namin sa emergency room. Hindi siya makahinga, ate. Mas malala ito kaysa dati. Kailangan ng down payment para sa operasyon at sa mga gamot. Pero ayaw tanggapin ng insurance dahil may problema raw sa account ni Dario.
Ang boses ni Mateo ay puno ng desperasyon. Sa kabilang linya, naririnig ni Talia ang isang mahina at hirap na tunog mula sa lalamunan ng kanyang anak. Isang tunog na tila isang sipol na nagmumula sa isang makipot na daanan. Ang hininga ni Angel, ang hiningang ipinagkait ng sariling ama. Agad na tinawagan ni Talia si Dario. Ang kanyang daliri ay mabilis na pinindot ang numero. Umaasang may natitira pang kahit katiting na pagkatao sa lalaking iyon. Dario, please. Si Angel, nasa ospital siya. Kailangan natin ng pera para sa down payment. You took the money from our account, please. Ibalik mo muna, kahit para lang sa gamot ng anak mo. Isang malamig na katahimikan ang sumunod, bago ang isang naiiritang boses ang sumagot. Talia, nasa gitna ako ng isang napaka-importanteng meeting sa mga investors. Huwag mo akong istorbuhin sa mga ganyang bagay. Dalhin mo siya sa public hospital kung wala kang pera. Stop acting like it's an emergency every time you want attention. Mag-usap tayo mamaya. Naputo lang tawag. Ang tunog ng katahimikan pagkatapos ng marahas na pagpatay ni Dario sa linya ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Napabitaw si Talia sa kanyang cellphone at ito ay dahan-dahang dumaosdos sa kanyang kandungan. Ang sakit ay wala na sa kanyang mga mata. Ito ay lumipat na sa kanyang mga kamao na mahigpit na nakakuyom. Tumingala siya kay Alejandro. Ang lalaki ay nananatiling tahimik. Pinapanood ang bawat emosyong dumadaloy sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Walang pangungutya sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na paghihintay. Dahan-dahang iniabot ni Talia ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang mamahaling ballpen na nakapatong sa ibabaw ng kontrata. Ang dulo nito ay bumabaon sa puting papel, tila isang sandata na handang pumatay. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya, naaalala ni Talia ang bawat hapdi ng mainit na pugon, ang bawat panunumbat ni Doña Graciela, at ang bawat hirap na paghinga ni Angel. Ang tinta ay dahan-dahang kumakalat sa papel, itim at pinal, gaya ng dilim na namumuo sa puso ni Talia. Sa sandaling matapos niya ang huling kurba ng kanyang pirma, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng katahimikan sa kanyang loob. Ang Talia na marunong magpatawad ay wala na. Ang natira ay isang babaeng may 5 bilyong dahilan para wasakin ang bawat taong nag-akalang siya bahimki, isang basura lamang. Inangat niya ang kanyang paningin kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, kundi isang matigas na determinasyon. Pero kapag natapos ito, sisiguraduhin ko na wala silang matitirang kahit isang pirasong dahon na masisilungan. Ang pagpasok ni Talia sa loob ng mansyon ay tila pagbabalik sa isang teatro kung saan siya ang bida sa isang trahedya. Hawak ang kanyang dibdib, pinilit niyang pakalmahin ang pintig ng kanyang puso bago tuluyang humarap sa mga taong nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang bawat sulok ng bahay na dati puno ng kanyang pagmamahal ay tila nagbago na ang anyo. Ang mga mamahaling muebles ay naging tila mga saksi sa kanyang lihim na pagdurusa. Sa kusina, muling nagsuot ng eproy si Talia. Nagsimula siyang magtimpla ng kape. Ang amoy ng barako ay humahalo sa lamig ng aircon sa loob ng bahay. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Dario pababa ng hagdan. Sa bawat yabag ng sapatos nito sa sahig, nararamdaman ni Talia ang paggapang ng kilabot sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang nangingibabaw, kundi isang matigas na pader ng pagpapanggap. Nakahanda na ang kape mo, Dario, mahinang sabi ni Talia habang inilalapag ang tasa sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan siya ni Dario nang may halong pagtataka. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng bakas ng galit o panunumbat pagkatapos ng kanilang huling pag-uusap sa telepono. Hindi ka ba magtatanong tungkol kay Angel? Akala ko ba ay nag-aagaw buhay ang anak mo? Kaya mo ako inistorbo sa meeting ko kahapon. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang maskara na binuo mula sa pait at pasensya.
Ayos na siya, Dario. Nakahanap ako ng paraan. Alam ko namang busy ka sa kumpanya, kaya hindi na kita gustong dagdagan pa ng iisipin. Tumitig si Dario sa kanya. Tila hindi makapaniwala sa biglang pagbabago ng kanyang asawa. Ang Thalia na kilala niya ay iiyak, magmamakaawa, o maglulupasay sa sahig. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay tila isang lawa na payapa, ang ibabaw ngunit may malalim at madilim na kailaliman. Good. Mas mabuti kung matututo kang tumayo sa sarili mong mga paa. Huwag mong iisiping habang buhay kang aasa sa akin. Opo, Dario, naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Sagot ni Thalia habang dahan-dahang hinihigop ang kanyang sariling kape. Ang init ng likido ay dumadaloy sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang kalooban ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Nang makaalis si Dario patungo sa opisina, agad na nagtungo si Thalia sa likod ng kanilang hardin upang makipagkita kay Mateo. Ang kanyang kapatid ay naghihintay sa loob ng isang simpleng sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at tensyon. Bilang isang abogado, alam ni Mateo ang panganib na pinapasok ng kanyang kapatid. Ate, sigurado ka ba rito? Pwede nating i-file ang annulment ngayon din gamit ang mga ebidensya ng pangangalunya niya. Bulong ni Mateo habang iniabot ang isang makapal na folder. Umiling si Thalia. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa bintana ng kanilang mansyon. Hindi sapat ang hiwalayan lang, Mateo. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam ng walang masisilungan. Gusto kong makita kung paano siya tatalikuran ng mundo, gaya ng ginawa niya sa amin ni Angel. Binuksan ni Mateo ang folder at kinuha ang isang piraso ng papel na tila pinagtagpi-tagpi mula sa pagkakagupit-gupit sa isang shredder. May nahanap ako sa mga basurang itinapon ni Dario sa labas ng kanyang home office. Isang lihim na dokumento tungkol sa isang offshore account sa British Virgin Islands. Pero hindi lang yun, ate. Ang pangalang nakalagay bilang co-owner ng account ay hindi si Vivian. Kumunot ang noo ni Thalia. Sino? Isang kumpanya na nakapangalan sa isang taong matagal mo nang kakilala, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila may babala. Kailangan nating mag-ingat, ate. Mukhang mas malalim ang sabwatan kaysa sa inaakala natin. May nagaganap na transaksyon sa loob ng kumpanya na maaaring ikasira hindi lang ni Dario, kundi pati na rin ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Napatitig si Thalia sa papel. Ang mga numero at letra ay tila mga anino na sumasayaw sa kanyang paningin. Sino pa ang kasabwat ni Dario? At bakit tila mas malaki ang banta sa kanyang buhay kaysa sa simpleng pagtataksil? Sa gitna ng katahimikan ng hardin, naramdaman ni Thalia ang isang malamig na hangin na yumakap sa kanyang mga balikat. Isang misteryo ang nagsisimulang mabuksan, isang lihim na hindi lamang tungkol sa pera o pangangaliwa, kundi tungkol sa isang nakaraan na pilit ibinabaon ni Dario sa limot. Paano niya malalaman ang katotohanan kung ang bawat taong pinagkakatiwalaan niya ay may kanya-kanyang maskarang suot? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Salcedo kapag sumasapit ang hating gabi ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Thalia. Habang ang lahat ay himbing na sa pagkakaidlip, siya ay nananatiling gising. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame habang binibilang ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang orasan sa gitna ng kadiliman. Ito ang oras kung kailan ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan, kundi isang maze ng mga lihim na kailangan niyang pasukin. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang mga paa ay bahagyang lumulubog sa makapal at malambot na alpombra. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa home office ni Dario. Ang bawat mahinang tunog ng kahoy sa ilalim ng kanyang timbang ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Ngunit ang takot ay agad na natatalo ng mukha ni Angel na naghihirap huminga. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling balat ng silya
at ang bango ng tabako na paborito ni Dario. Naupo siya sa harap ng laptop ng asawa, ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng mga luhang tuyo na sa kanyang mga pisngi. Ginamit niya ang password na nakuha niya mula sa pagmamasid, ang kaarawan ni Vivian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kahit ang seguridad ng kanyang mga lihim ay nakaugat sa kanyang kataksilan. Bilang isang babaeng nagpatakbo ng sariling negosyo ng kakanin, hindi banyaga kay Thalia ang mga numero. Ngunit ang nakita niya sa mga folder ay higit pa sa simpleng accounting. Nakita niya ang mga pangalan ng kumpanya, Verde Logistics, Silang Holdings, mga kumpanyang walang mukha at walang opisina, mga shell companies na ginagamit ni Dario upang sipsipin ang pondod ng kanilang pangunahing negosyo. Ang bawat transaksyon, ang bawat bilyong piso na inililipat ay tila mga patak ng dugo na kinukuha mula sa kanyang sariling mga sakripisyo. Biglang, ang liwanag ng isang ilaw mula sa pasilyo ay dahan-dahang gumuhit sa ilalim ng pinto. Nanigas si Thalia. Ang tunog ng marahang paghila ng tsinelas sa sahig ay dahan-dahang lumalapit. Alam niya ang tunog na yon. Ang biyenan niyang, si Doña Graciela, ang babaeng tila may mga mata kahit sa dilim. Mabilis niyang pinatay ang screen at nagtago sa likod ng mahabang kurtina. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. Ang anino nito ay dahan-dahang humahaba sa sahig ng silid. Narinig ni Thalia ang malalim na buntong hininga ni Doña Graciela at ang marahang paghaplos nito sa ibabaw ng mesa ni Dario. Alam ko ang ginagawa mo, anak. Bulong ng matanda sa hangin, ang boses ay puno ng ambisyon at walang bakas ng konsensya. Siguraduhin mo lang na walang matitirang bakas para sa bobong asawa mo. Ang kayamanang ito ay para sa ating mga salsedo lamang. Pagkalipas ng ilang minuto na tila isang dekada para kay Thalia, lumabas din ang matanda. Nang masiguro niyang wala na ang biyenan, mabilis na lumabas si Thalia mula sa kanyang pagkakapwesto. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Hindi lang si Dario ang kalaban niya. Ang buong pamilyang ito ay isang sindikato ng panlilinlang. Nagmamadali siyang bumalik sa kanilang silid. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Pinihit niya ang hawakan ng pinto at pumasok. Ngunit bago pa man niya mailak ang pinto, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang lamig ng haplos na yon ay nagpadala ng kuryente ng takot sa kanyang buong gulugod. Anong ginagawa mo sa kwarto ko, Thalia? At bakit parang nakakita ka ng multo? Ang malamig at mapang-uyam na boses ni Dario ay bumutas sa katahimikan. Nakatayo ito sa dilim. Ang mga mata ay nanunuya habang hinihintay ang kanyang sagot. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thalia na ang kanyang maskara ay unti-unti nang natitibag. Paano niya maipaliliwanag ang kanyang presensya sa lugar na hindi na niya itinuturing na kanya, habang ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin sa mga katotohanang bago lang niyang natuklasan. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng eksklusibong restaurant na iyon ay tila mga matatalim na munting kutsilyo na bumabaon sa balat ni Thalia. Nakaupo siya sa tapat ng asawang si Dario habang sa kanilang tabi ay naroon ang mag-asawang Alejandro at Vivian. Ang paligid ay balot ng bango ng mamahaling alak at ang usok ng mga pagkaing hindi man lang malasahan ni Thalia dahil sa pait na namuo sa kanyang lalamunan. Si Vivian ay tila isang reyna sa kanyang upuan. Suot ang isang itim na damit na lalong nagpalitaw sa puti ng kanyang balat. Ngunit hindi ang ganda nito ang nagpatigil sa paghinga ni Thalia, kundi ang kwintas na nakapulupot sa leeg ng kabit. Isang disenyo ng mga brilyante na hugis luha. Ang kwintas na ipinangako ni Dario na ibibigay sa kanya sa kanilang ika-20 anibersaryo. Ang alahas na binili gamit ang pera ng kumpanya na ngayon ay masayang ibinibida ng ibang babae sa harap mismo ng kanyang asawa. Napaka-elegante ng iyong kwintas, Vivian.
Wika ni Dario, ang boses nito ay puno ng paghanga na kailanman ay hindi narinig ni Thalia para sa kanyang sarili. Bagay na bagay sa iyo ang mga brilyanteng iyan. Isang mapaglarong ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vivian habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang alahas. Salamat, Dario. Bigay ito ng isang taong nakakaalam ng tunay na halaga ng isang babae. Hindi ba, Alejandro? Tumingin si Vivian sa kanyang asawa nang may halong panunukso. Si Alejandro, na kanina pa tahimik na nagmamasid, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon, ngunit sa ilalim ng lamesa, nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Thalia na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kislap ng bato, Viviane. Banayad na sagot ni Alejandro, ang bawat salita ay tila may dalawang kahulugan. Minsan, ang pinakamahal na alahas ay isinusuot lamang para itago ang pinakamurang uri ng pagkatao. Naging matigas ang mukha ni Dario sa narinig, ngunit pinilit niyang tumawa upang hindi masira ang gabi. Masyado ka namang seryoso, Alejandro. Ganyan ba talaga ang mga business tycoon? Kami ni Thalia. Simple lang kami. Thalia is a very loyal wife. Alam niya kung saan siya lulugar, kaya naman kampante ako sa bawat galaw ko. Tumingin si Dario kay Thalia. Isang tingin na puno ng pagmamaliit at babala. Thalia, sa kabila ng sakit, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Pinilit niyang hindi manginig ang kanyang boses. Ang katapatan ay isang regalo, Dario. Pero kapag ang regalo ay hindi pinapahalagahan, unti-unti itong nawawalan ng ningning, gaya ng mga brilyanteng ito. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng madilim na tela ng lamesa, naramdaman ni Thalia ang isang mainit at malaking kamay na pumatong sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kamay ni Alejandro. Hindi ito isang mapang-ahas na haplos, kundi isang tahimik na suporta, isang tulay ng lakas mula sa isang taong gaya niya ay pinagtaksilan din ng mundo. Ang init ng palad ni Alejandro ay tila naging gamot sa nanlalamig na dugo ni Thalia. Sa gitna ng lason na ibinubuga ng mga taong nakapaligid sa kanila, ang lihim na hawak na yon ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nagpatuloy ang hapunan sa gitna ng mga plastik na tawa at mga pangakong walang katotohanan. Nang magpaalam ang dalawang lalaki upang pumunta sa comfort room, naiwan ang dalawang babae sa lamesa. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng mga kutsilyong nakalatag sa tabi ng kanilang mga plato. Dahan-dahang lumapit si Vivian kay Thalia, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng huli. Isang mapanganib na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi habang nakatitig siya sa payak na mukha ni Thalia. Huwag mong isiping hindi ko alam, Thalia. Bulong ni Vivian, ang boses ay kasing pait ng lason. Kahit anong ayos mo, amoy na amoy ko pa rin ang pawis at harina mula sa kusina mo. Alam ko ang amoy ng isang talunan at sa gabing ito, ang amoy na yon ay nanggagaling sa'yo. Nanigas si Thalia. Ang bawat salita ni Vivian ay tila isang sampal na nag-iwan ng hapdi sa kanyang kaluluwa. Ngunit bago pa man siya makasagot, nakita niyang pabalik na ang mga lalaki. Ang mga mata ni Vivian ay mabilis na nagbago mula sa pagiging halimaw tungo sa isang inosenteng anghel. Ngunit ang katanungang iniwan niya ay tila isang sugat na bumukas sa gitna ng gabi. Hanggang kailan kayang tiisin ni Thalia ang amoy ng pagkatalo bago niya tuluyang sunugin ang bawat brilyanteng nakapalibot sa leeg ng kanyang kaaway. Ang bawat dokumentong hawak ni Thalia sa loob ng lihim na drawer ni Dario ay tila nagliliyab sa init, sapat upang mapaso ang kanyang kaluluwa. Hindi lamang ito tungkol sa mga babae o sa nawawalang pera. Ito ay tungkol sa isang mas malalim at mas madilim na plano. Isang draft ng reklamo para sa estafa ang nakita niya
kung saan ang kanyang pangalan ang nakalagay bilang salarin. Plano ni Dario na ipasa sa kanya ang lahat ng utang at ilegal na transaksyon ng kumpanya upang siya ang makulong habang ang asawa niya ay malayang tatakas kasama si Vivian. Hindi na nakayanan ni Thalia ang bigat ng hangin sa loob ng mansyon. Lumabas siya ng bahay ng walang sapin sa paa. Hinahayaan ang bawat butil ng ulan na humampas sa kanyang balat. Ang langit ay tila nakikiramay, naglalabas ng malakas na agos ng tubig na bumabalot sa buong paligid. Tinatago ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Sa gitna ng dilim at lamig, isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Alejandro. Hawak ang isang malaking itim na payong. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya kay Thalia at pinayungan ito. Hinahayaan ang sarili niyang balikat na mabasa ng ulan para lamang maprotektahan ang babaeng nasa harap niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang kumpisal na hindi kailangan ng mga salita. "He wants to put me in jail, Alejandro." Hikbi ni Thalia, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng ulan na bumabagsak sa semento. "Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagtitipid ko para sa pamilyang ito, gagamitin niya laban sa akin. He's going to frame me for everything." Tiningnan siya ni Alejandro nang may lalim na tila kayang abutin ang pinakailalim ng kanyang pait. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon. You are not alone anymore, Thalia. Ang ulan na ito, hayaan mong hugasan nito ang takot mo. Bukas, ang ulan na ito ang magiging baha na lulunod sa kanila." Dahan-dahang inangat ni Alejandro ang kanyang kamay at hinawi ang basang buhok na dumidikit sa mukha ni Thalia. Ang kanyang haplos ay kasing ingat ng isang taong humahawak sa isang mamahaling kristal na malapit ng mabasag. Sa sandaling iyon, sa gitna ng bagyo, naramdaman ni Thalia ang isang kakaibang init. Isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi na ibigay ni Dario sa loob ng 2 dekada. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na binuwag ng pagtunog ng cellphone ni Thalia. Mabilis niya itong sinagot. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay puno ng takot at pagmamadali. "Ate, si Angel. Isinugod ulit namin sa emergency. Biglang bumagsak ang oxygen level niya. Ang sabi ng ospital, kailangan na siyang ilipat sa ICU pero ayaw mag-release ng pondo ang kumpanya dahil ang sabi ni Dario, frozen ang lahat ng assets para sa audit. Ate, kailangan natin ng pera ngayon din o mawawala ang bata." Nanigas si Thalia sa kinatatayuan niya. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, isang nakakapasong lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, nabuo sa kanyang isipan ang nakakatakot na katotohanan. May taong maingat na nagplano upang tuluyan siyang mawala. At ang lahat ay magmumukhang isang trahedyang walang sala. Mas masakit pa roon ang isang bagay. Matapos ang 20 taon ng pagsasama, tila mas mababa pa ang halaga niya kaysa sa perang nakapaloob sa isang kasunduan. "Thalia, stop it!" Malamig na sagot ni Dario mula sa kabilang linya. "Sinabi ko na sa'yo, under audit ang kumpanya. I cannot move any money without raising suspicion from Alejandro and the investors. Gamitin mo ang mga kakanin mo para iligtas siya. Don't blame your incompetence as a mother on me." Namuti ang mga kamao ni Thalia sa higpit ng pagkakahawak sa kanyang telepono. Ang bawat salita ni Dario ay tila isang hatol ng kamatayan. "You're a monster, Dario. Hinding-hindi kita mapapatawad." Pinatay ni Thalia ang tawag at napaluhod sa basang kalsada. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang tahimik na ungol ng sakit. Sa kanyang tabi, nanatiling nakatayo si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mapanganib na kislap habang nakatingin sa malayo. Dahan-dahang lumuhod si Alejandro sa tabi ni Thalia. Binalot siya ng kanyang mga braso upang bigyan ng proteksyon laban sa lamig ng gabi. "Mateo," wika ni Alejandro sa kanyang sariling telepono habang yakap si Thalia. "Transfer the funds to the hospital now. Under my name. Private wing. Best doctors. Now." Hinarap ni Alejandro si Thalia. Ang kanyang muka ay puno ng isang pangakong
kasing tigas ng bakal. Nailigtas natin ang anak mo, Talia. Pero ang kumpanya, sisiguraduhin kong wala nang matitirang pondo si Dario kahit pambili ng sarili niyang kabaong. Habang pilit na bumabangon si Talia mula sa pagkakaluhod, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kaligtasan ni Angel ay may kapalit. Ang tuluyang pagkakatali ng kanyang kapalaran kay Alejandro. Ngunit sa gitna ng kanyang pasasalamat, may isang lihim na takot na nagsimulang mamuo. Bakit handang gumastos ng bilyon si Alejandro para sa kanya? At ano ang totoong dahilo kung bakit masigit pa sa kumpanya ang gusto niyang makuha mula kay Dario? Ang bawat mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Angel sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila isang himig ng langit para kay Talia. Sa gitna ng amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon, nanatiling nakaupo si Talia sa tabi ng kanyang anak. Mahigpit na hawak ang maliit na kamay na tila isang marupok na ibon. Wala na ang tunog ng hirap na paghinga na tila isang sipol na pumupunit sa kanyang puso. Salamat sa mga doktor at sa kagamitang binayaran ni Alejandro, ang kanyang anak ay muling binigyan ng pagkakataong mabuhay. Salamat, Alejandro, bulong ni Talia sa hangin kahit alam niyang wala ang lalaki sa silid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Talia na hindi siya isang sundalong lumalaban ng mag-isa sa gitna ng giyera. Ngunit ang pasasalamat ay hindi sapat para sa isang inang muntik nang mawalan. Habang pinapanood ang kanyang anak, naramdaman ni Talia ang isang matinding pagbabago sa kanyang kalooban. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging bakal na nagpatigas sa kanyang determinasyon. Kung ang kumpanya ni Dario ang ginagamit nito upang saktan sila, kukunin niya ang pinakaugat ng kumpanyang iyon, ang mga tao at ang tiwala na siya mismo ang nagtanim. Gamit ang pondo mula sa lihim na account na ibinigay ni Alejandro, nagsimulang kumilos si Talia sa ilalim ng anino. Hindi niya kailangan ng malaking opisina. Ang bawat sulok ng kanyang memorya tungkol sa mga supplier ng harina, asukal at gatas ay sapat na. Sa loob ng isang maliit na warehouse sa labas ng syudad, itinayo niya ang Vergara's Legacy. Hindi ito kakanin para sa masa. Ito ay mga produktong may kalidad na para sa mga malalaking hotel at export, mga kliyenteng matagal nang ninanais makuha ni Dario, ngunit hindi magawa dahil sa kanyang kayabangan. Isang gabi, lihim na nakipagkita si Talia kay Mang Teroy, ang pinakamatandang supplier ng niyog na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Salcedo. Sa loob ng isang madilim na kanto ng palengke, ang amoy ng sariwang lupa at nabubulok na gulay ay naging saksi sa isang lihim na kasunduan. Mang Teroy, alam niyo kung paano ako nagtrabaho para sa kumpanyang iyon, panimula ni Talia. Ang boses ay seryoso at puno ng paninindigan. Pero ang kumpanyang iyon ay hindi na ang kumpanyang itinatag natin. Ang pondo ay napupunta sa mga luho, habang ang mga utang sa inyo ay hindi nababayaran. Dito sa akin, doble ang presyong ibabayad ko. Cash at may respeto. Tumingin si Mang Teroy sa mga mata ni Talia. Nakita niya ang sugat at ang apoy. Talia, ikaw ang dahilan kung bakit kami nanatili sa mga Salcedo. Kung saan ka naroon, doon din ang aming ani. Isa-isang lumipat ang mga supplier. Ang mga delivery truck na dapat ay patungo sa planta ni Dario ay dahan-dahang nagbabago ng ruta. Nararamdaman ni Talia ang tamis ng kanyang unang maliit na tagumpay. Ang bawat sako ng asukal na hindi nakakarating kay Dario ay isang hakbang patungo sa paglaya ni Talia. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang bagong opisina, dumating si Alejandro. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa ingay ng paligid. Mabilis ang kilos mo, Talia, wika ni Alejandro habang tinitingnan ang mga sales report. Dario is starting to panic. Hindi niya maintindihan kung bakit tumitigil ang produksyon niya. It's just the beginning, Alejandro, sagot ni Talia. Pero paano mo nalaman na magpapanik siya agad?
Do you have someone inside Vivian's circle? Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro. Sabihin na nating may mga taong mas matindi ang galit kay Vivian kaysa sa atin. Isang taong matagal na niyang minaliit na ngayon ay handa nang maging mata at tainga natin sa bawat hakbang niya. Hindi na nagtanong pa si Talia, ngunit ang kuryosidad ay nanatili sa kanyang isipan. Sino ang espiya ni Alejandro at hanggang kailan ito mananatiling tapat? Pag-uwi ni Talia sa mansyon ng mga Salcedo, sinalubong siya ng katahimikan na tila may dalang babala. Nang malapit na siya sa pintuan ng kanyang silid, napansin niya ang isang puting sobre na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang selyo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang nilalaman. Isa itong litrato. Isang litrato ni Angel sa loob ng ICU. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang tila nanggaling sa impyerno. Ang hininga ng anak mo ay may presyo, Talia. Huwag mong isiping ang bilyon ni Alejandro ang makakapagligtas sa kanya sa susunod na pagkakataon. Tumigil ka o panoorin mo siyang mawalan ng hininga ng tuluyan. Napaupo si Talia sa sahig. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang takot na akala niya ay nabaon na niya ay muling gumapang sa kanyang balat. Sino ang nagpadala nito? Si Dario ba na desperado na? O si Vivian na nagsisimula nang makaramdam ng banta? O may mas malaki pang kaaway na naghihintay sa dilim, pinapanood ang bawat galaw niya? Pirpirmahan mo ito, Talia. Huwag mong hintayin na ang kahihiyan ang mismong sumundo sa iyo sa pintuang ito at kaladkarin ka palabas ng pamilyang Salcedo. Ang boses ni Doña Graciela ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang sala habang inilalapag niya ang ilang pahina ng dokumento sa harap ni Talia. Ang mga mata ng matanda ay walang bakas ng awa. Tanging ang tuyot na determinasyon ng isang taong sanay makuha ang lahat ng gusto niya sa pamamagitan ng pananakot. Sa tapat ng dokumento, nakapatong ang isang mamahaling ballpen na tila isang itim na dila ng ahas na naghihintay na tumuklaw. Kakaakyat lang ni Talia mula sa pag-iyak sa sahig dahil sa natanggap na sulat ng pagbabanta. Ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula at ang kanyang hininga ay gumuho na sa pagod. Ngunit ang biyanan niya ay tila walang pakialam kung ang kaisa-isang manugang niya ay naghihingalo na sa takot. Para kay Doña Graciela, ang mahalaga ay ang waiver of rights. Isang kasunduan kung saan tatalikuran ni Talia ang bawat karapatan niya sa kumpanya, sa bahay, at maging sa sustento para sa kanyang mga anak. Bakit, Mama? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Bulong ni Talia, ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. 20 taon akong nagsilbi sa inyo. Ako ang nagpuyat sa kusina para lang may maipang-aral si Dario noon. Ako ang nagbenta ng lupa ng mga magulang ko para lang hindi tayo mabura sa mapa nang malugi ang kumpanya. Ngayon, pagkatapos ng lahat, ito ang igaganti nyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda habang dahan-dahang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Huwag kang umakto na parang bayani, Talia. Isang hamak na kakanin, vendor ka lang na pinulot namin sa putikan. Kung hindi dahil kay Dario, nasaan ka ngayon? Ang pagtitiis mo ay tungkulin mo bilang isang asawa. At ngayon, ang pag-alis mo ng walang dala ay tungkulin mo rin para hindi madamay ang pangalan namin sa mga eskandalo nyo ni Dario. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang amoy ng kanyang matandang pabango ay tila sumasakal kay Talia. Ang isang babaeng galing sa baba ay dapat marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan. Huwag kang ambisyosa. Pirmahan mo na ito at baka bigyan pa kita ng kaunting barya para pambili ng gamot ng anak mong sakitin. Isipin mo ang dangal ng pamilya. Naramdaman ni Talia ang pagpintig ng kanyang sentido. Ang bawat salita ni Doña Graciela ay tila mga martilyong pilit na binabasag ang kanyang bungo.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon dahil sa takot. Hinawakan niya ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang eproy, dahan-dahang pinindot ang record button na itinuro sa kanya ni Mateo. Tumingala si Thalia, ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Sa kabila ng pangungutya at ng pagbabanta sa buhay ng kanyang anak, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tumangging yumuko. Ang martir ay unti-unti nang nilalamon ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang dangal na sinasabi niyo, Mama, iyon ba ang dangal na itinatago sa likod ng pagnanakaw sa sariling asawa? Iyon ba ang dangal na ipinapalit sa hininga ng sarili ninyong apo? Mahinang tanong ni Thalia. Ang kanyang boses ay naging matatag at malamig. Huwag mo akong sagot-sagutin. Sigaw ni Doña Graciela, ang kanyang muka ay namula sa galit. Pirirmahan mo yan o sisiguraduhin kong sa kalsada kapupulutin kasama ang anak mong mamatayin. Dahan-dahang kinuha ni Thalia ang ballpen. Tinitigan niya ang dokumento. Ang bawat letra doon ay tila isang sumpa. Inilapat niya ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago pa man siya makagawa ng kahit isang marka, isang serye ng malalakas na katok sa pinto ng mansyon ang bumasag sa tensyon ng silid. Hindi lamang ito simpleng katok. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad ng mabilis sa labas at ang boses ng isang lalaking may awtoridad ay gumimbal sa buong kabahayan. Buksan ang pinto. National Bureau of Investigation ito. May warrant kami para sa paghahanap sa loob ng mansyong ito, kaugnay ng kasong money laundering at tax evasion. Nanigas si Doña Graciela. Ang kanyang ballpen ay nalaglag sa sahig at gumulong patungo sa paanan ni Thalia. Ang putla ng kanyang mukha ay tila naging kasing puti ng papel na pilit niyang pinapapirmahan. Tumingin si Thalia sa pinto, pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sino ang nagpadala ng mga pulis? Si Alejandro ba? O ang sariling mga kasalanan ng mga Salcedo ang kumatok sa kanilang pintuan sa maling oras? At kung matuloy ang pag-aresto, sino ang tunay na may iwang nakatayo sa gitna ng gumuguhong kaharian? Matapos ang gulo at ingay ng pagsalakay ng mga awtoridad sa mansyon ng mga Salcedo, ang katahimikan sa loob ng pribadong silid-aklatan ni Alejandro ay tila isang malalim na balon kung saan pwedeng malunod ang sinuman. Ang amoy ng lumang papel, mamahaling katad ng mga silya, at ang bahagyang bango ng sandalwood ay nagbigay ng pansamantalang kaligtasan kay Thalia. Nakaupo siya sa isang malapad na sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa isang mainit na tasa ng tsaa na tila ba doon nakasalalay ang kanyang buhay. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, Thalia. Minsan, ang pinakamalalim na hiwa ay nasa loob, kung saan walang gamot ang kayang umabot. Ang boses ni Alejandro ay malambot, malayo sa malamig at istriktong tono na madalas niyang ginagamit sa mundo ng negosyo. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad na tila mga munting brilyanteng nakakalat sa dilim. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ni Thalia. Sapat ang layo para maging magalang, pero sapat ang lapit para maramdaman ng babae ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Bakit mo ito ginagawa, Alejandro? Mahinang tanong ni Thalia habang nakatitig sa umuusok na tsa. Hindi lang ito dahil sa kontrata, di ba? You're risking too much for a woman you barely know. Huminga ng malalim si Alejandro. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng silid, nakita ni Thalia ang paglambot ng matitigas na linya sa mukha ng lalaki. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, 10 taon na ang nakalilipas. I was the fool who believed that love could change a person like Vivian. I built an empire for her, only to find out she was using the bricks I laid to build a wall between us. Nang makita kitang nakatayo sa ulan noong gabing iyon, hindi asawa ni Dario ang nakita ko. Nakita ko ang isang pusong pilit na binubuo ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ibinaba ni Thalia ang tasa. Ang kanyang puso
ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Kilig. Isang emosyong tila isang banyagang panauhin sa kanyang dibdib. Tiningnan niya si Alejandro at sa unang pagkakataon, napansin niya ang maliliit na gatla sa gilid ng mga mata nito, mga marka ng pagod at mga lihim na pait. Ang akala ko, wala nang lalaking marunong rumespeto sa isang babaeng gaya ko. Bulong ni Thalia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-iyak at pag-asa. Then let me be the man who proves you wrong, sagot ni Alejandro. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Thalia. Sa halip ay maingat niyang inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ng babae. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa balat ni Thalia. Isang haplos na kasinggaan ng pakpak ng paru-paro, pero kasing tindi ng kuryente ang epekto sa buong katawan ng huli. Nagkatitigan sila. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay tila naglaho. Nararamdaman ni Thalia ang bawat hininga ni Alejandro sa kanyang pisngi, mabagal at tila naghihintay. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat, puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang mga mata ni Alejandro ay bumaba sa mga labi ni Thalia, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang mga mata, humihingi ng permiso ng walang tunog. Dahan-dahang inilapit ni Alejandro ang kanyang mukha. Napapikit si Thalia, ang kanyang mga pilik mata ay nanginginig. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga labi, isang marahas na pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng silid ang bumasag sa mahika ng sandaling iyon. Napatayo si Thalia, ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa hiya. Sa may pintuan nakatayo si Vivian. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at selos. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang kislap ng screen nito ay tila isang ebidensya ng kanyang pagdating. How touching! Panggungutya ni Vivian, ang boses ay kasing talim ng isang labaha. Kaya pala hindi mo na ako matignan ng diretso, Alejandro. Busy ka pala sa pag-aliw sa basurang itinapon ni Dario. At ikaw, Thalia, akala ko ba ay banal ka? Yun pala ay dalubhasa ka rin sa pag-akit ng asawa ng may asawa. Nanigas si Thalia sa kinatatayuan. Ang lahat ng emosyong binuo nila ni Alejandro ay tila biglang naging marumi dahil sa mga salita ni Vivian. Tumingin si Vivian sa kanila nang may mapanganib na ngiti. Isang ngiting tila nagsasabing may hawak siyang baraha na magpapabagsak sa kanilang dalawa. Huwag kayong mag-alala, patuloy ni Vivian habang dahan-dahang itinaas ang kanyang cellphone. May nakita akong napaka-interesanting video sa loob ng mansyon ni Dario bago dumating ang mga pulis. Isang video na magpapatunay na ang kontrata nyo ay hindi lang para sa negosyo, kundi para sa isang mas malaking krimen. Ano ang videong tinutukoy ni Vivian? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang selosang babae upang sirain ang muling pagkabuo ng pusong minsan na niyang winasak? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro, Alejandro? You chose the wrong woman to mess with. Ang videong ito ay hindi lang sisira sa reputasyon ng babaeng yan, kundi magiging mitya ng iyong pagbagsak sa mundo ng negosyo. Ang bawat salita ni Vivian ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng hapdi sa loob ng silid. Hawak niya ang kanyang cellphone ng may higpit. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay kasing talim ng isang balisong. Sa kabilang banda, nanatiling nakatayo si Alejandro sa harap ni Thalia. Ang kanyang likod ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa babaeng nasa likuran niya. Hindi siya natinag, bagkus ay lalong tumigas ang kanyang anyo. Lumabas ka na, Vivian. Your presence is polluting the air. Malamig na utos ni Alejandro, ang boses ay walang bakas ng kaba. Kahit anong video ang hawak mo, hindi nito mababago ang katotohanan na ikaw at si Dario ay tapos na. You're just a desperate woman clutching at straws. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Vivian bago siya tuluyang tumalikod at lumabas.
Ngunit ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala para kay Thalia. Nang muling bumalik ang katahimikan, naramdaman ni Thalia ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kontrata na akala niya ay susi sa kanyang kalayaan ay tila nagiging isang bitag na maaari ring pumatay sa kanyang huling pag-asa. Kinabukasan, sa gitna ng paghahanda para sa ika-20 anibersaryo ng kanilang kasal, dumating si Mateo sa mansyon. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat. Mabilis silang nagtago sa hardin sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng mangga kung saan walang makakarinig sa kanila. Ate, nahanap ko na ang huling piraso ng puzzle, bulong ni Mateo habang iniabot ang isang maliit na flash drive. Hindi lang pagnanakaw ng pera ang ginagawa ni Dario. He's using the Kakanin factory as a front for a bigger laundering scheme. At ang pinakamasakit, ate, nahanap ko ang isang insurance policy na kinuha niya noong nakaraang buwan. Under your name, ate. A life insurance policy with a double indemnity clause. Kapag may nangyaring masama sa'yo bukas, sa gitna ng party, siya ang tatanggap ng daan-daang milyong piso. Nanigas si Thalia sa kinatatayuan niya. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, isang nakakapasong lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, nabuo sa kanyang isipan ang nakakatakot na katotohanan. May taong maingat na nagplano upang tuluyan siyang mawala. At ang lahat ay magmumukhang isang trahedyang walang sala. Mas masakit pa roon ang isang bagay. Matapos ang 20 taon ng pagsasama, tila mas mababa pa ang halaga niya kaysa sa perang nakapaloob sa isang kasunduan. Sa loob ng kusina, nagsimulang mag-ayos si Thalia ng mga bibingka at sapin-sapin. Ang bawat haplos niya sa malambot na kakanin ay puno ng pait. Ang amoy ng sariwang gata at sunog na dahon ng saging ay tila naging amoy ng kanyang sariling libing. Habang inilalagay niya ang bawat kahon sa lalagyan, nararamdaman niya ang bigat ng singsing sa kanyang daliri. Isang singsing na simbolo ng sumpa sa halip na pag-ibig. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Thalia, makinig ka ng mabuti. Ang boses ay mula kay Vivian, ngunit sa pagkakataong ito, wala ang pangungutya. May halong takot ang kanyang tono. Alam ko na ang balak ni Dario bukas. He's planning to frame me too. He wants to disappear with all the money and leave us both to rot. If you want to survive, we need to talk. I have the login credentials to his offshore accounts. I'll give it to you in exchange for my immunity. Meet me at the balcony before the party starts. Naputol ang tawag. Tumingin si Thalia sa salamin sa loob ng kusina. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at takot na Thalia. Ang kanyang mga mata ay kasing tigas na ng bakal. 2 panig ang nag-aalok ng tulong, ngunit sino ang tunay na kakampi? Si Alejandro na tila may lihim ding motibo? O si Vivian na handang magtaksil sa sariling kasabwat para iligtas ang sarili? Sumapit ang gabi bago ang party. Habang suot ang kanyang simpleng damit, tinitigan ni Thalia ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Ang bukas ay hindi lamang anibersaryo ng isang kasal. Ito ay magiging anibersaryo ng isang kamatayan o ng isang bagong simula. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagbababala sa darating na unos. Handa na ba siyang harapin ang bawat kasinungalingan sa harap ng lahat? At ano ang gagawin niya kung sa huling sandali ay malaman niyang ang pinakamalaking kataksilan ay hindi nanggagaling kay Dario, kundi sa taong pinakapinagkakatiwalaan niya ngayon? Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 2 dekada ng aming pagsasama ni Thalia. Ipinagdiriwang din natin ang katapatan, ang sakripisyo at ang pundasyon ng pamilyang Salcedo na hinding-hindi matitibag ng anumang unos. Ang boses ni Dario ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng kumpiyansa at tila babawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay ginto. Nakatayo siya sa gitna ng entablado,
Kasing kintab ng kanyang mamahaling tuksido ang mga ngiting ipinapakita niya sa mga mamamahayag at mga kasosyo sa negosyo. Sa kanyang tabi, nakatayo si Talia, suot ang isang asul na gown na kasing lalim ng kulay ng dagat sa gabi. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng isang masunuring asawa, ngunit sa ilalim ng telang sutla, ang kanyang puso ay tumitibok nang may kakaibang kapayapaan, ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Tiningnan ni Talia ang kanyang mga kamay na nakahawak sa braso ni Dario. Ang mga peklat ng paso mula sa pugon ng bibingka ay nakatago sa ilalim ng manipis na guwantes, ngunit ang alaala ng bawat hapdi ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Habang nagpapatuloy si Dario sa pagpuri sa kanya sa harap ng lahat, naramdaman ni Talia ang bigat ng bawat kasinungalingan na ibinabato ng kanyang asawa. Ang bawat palakpakan mula sa mga bisita ay tila mga sampal na nagpapaalala sa kanya ng 20 taon ng pagkabulag. Dario, masyado kang mapagkumbaba. Putol ni Talia sa speech ng asawa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat upang makuha ang atensyon ng lahat. Dahil sa gabing ito, may inihanda akong sorpresa para sa iyo. Isang pagtatanghal na magpapakita ng tunay na kwento sa likod ng ating tagumpay. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Bahagyang kumunot ang noo ni Dario, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngunit dahil sa harap ng maraming tao, pinilit niyang panatilihin ang kanyang ngiti. A sorpresa? Talia, you shouldn't have. But please, let's see it. Dahan-dahang naglakad si Talia pababa ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang bawat paggalaw ng kanyang gown ay tila isang babala. Tumigil siya sa gitna ng ballroom, sa ilalim ng pinakamalaking chandelier. Nagbigay siya ng isang maliit na tango kay Mateo na nasa control booth. Biglang namatay ang mga ilaw. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Ngunit hindi ang mga larawan ng kanilang kasal ang lumabas. Sa halip, isang malinaw na video ang bumungad sa lahat. Ang video ni Doña Graciela habang sinasabihan si Talia na siya ay isang basurang kinuha sa putikan. Kasunod nito ang mga screenshot ng mga offshore accounts, ang mga pekeng dokumento ng kumpanya at ang pinakamasakit sa lahat, ang audio recording ni Dario at Vivian habang pinagtatawanan ang paghihirap ni Angel sa ospital. Itatapon ko rin ang basurang yan pagkatapos ng anibersaryo. Ang boses ni Dario ay umalingaw-ngaw sa speaker, kasing linaw ng kristal. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Walang gumagalaw. Ang bawat hininga ng mga bisita ay tila naging pigil. Ang kislap ng mga alahas at ang bango ng mga mamahaling pabango ay tila naging walang halaga sa harap ng ganitong uri ng katotohanan. Tumingin ang lahat kay Dario na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Ang kanyang tuksido na kanina ay simbolo ng kapangyarihan ay tila naging isang rehas na sumasakal sa kanya. Ano ito? Talia, anong kalokohan ito? Sigaw ni Dario, sinusubukang lapitan ng asawa, ngunit bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mapanghusgang tingin ng mga dating kaibigan at kasosyo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumakad si Talia sa gitna ng ballroom. Ang mga tao ay kusang tumatabi, nagbibigay ng daan para sa kanya. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Tanging ang malamig na liwanag ng isang babaeng nakalaya na sa kanyang mga kadena. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang dating tindera ng kakanin ay tumayo bilang pinakamakapangyarihang tao sa loob ng silid na yon. Ang anibersaryong ito, Dario, ay hindi para sa ating kasal. Wika ni Talia nang makalapit siya sa asawa. Ito ang anibersaryo ng iyong pagbagsak at ang sorpresang ito, simula pa lang ito ng iyong paniningil sa bawat luhang pumatak para sa pamilyang ito. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad
Nang mabilis at ang kislap ng mga badge sa ilalim ng ilaw ay nagbigay ng huling hatol, pumasok ang isang pangkat ng mga NBI agents at sa gitna nila ay si Alejandro Monteverde. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Dario. Dario Salcedo, you are under arrest for money laundering, tax evasion, and conspiracy to commit murder. Wika ng nangungunang agent habang inilalabas ang posas. Nabitawan ni Dario ang kanyang kopita ng alak at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang imperyo. Tumingin si Dario kay Thalia. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwalang ang babaeng minaliit niya ay siyang mismong naghukay ng kanyang libingan. Ngunit ang huling nakita ni Thalia bago tuluyang kaladkarin ng asawa ay ang anino ni Vivian na pilit na tumatakas sa likod ng mga kurtina habang si Alejandro ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang tabi. Mamatay na ba ang apoy ng paghihiganti ngayong nasa rehas na ang kanyang kaaway? O may isa pang lihim na kailangang malantad sa gitna ng kaguluhang ito? Ang bawat kislap ng mga kamera ng media sa labas ng ballroom ay tila mga kidlat na bumubulag sa nagdidilim na mundo ni Dario Salcedo. Ang ingay ng mga katanungan mula sa mga reporter ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig habang nararamdaman niya ang malamig na bakal ng posas na humahalik sa kanyang mga pulso. Ang marangyang tuksido na suot niya na simbolo sana ng kanyang muling pag-akyat sa rurok ng kapangyarihan ay tila naging isang mabigat na pasanin na nais na niyang hubarin. Sa bawat hakbang niya palabas, ang bawat mata ng mga taong dati yumuyuko sa kanya ay puno na ngayon ng paghamak at panunuya. Sa loob ng mansyon ng mga Salcedo, ang katahimikan ay naging kasing pait ng lason. Si Doña Graciela ay nakaupo sa kanyang silya, nakatitig sa telebisyon kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang mukha ng kanyang anak na kinakaladkad ng mga awtoridad. Ang bawat salita ng news anchor tungkol sa Salcedo money laundering scandal ay tila mga palaso na tumatagos sa kanyang puso. Ang dangal na itinayo niya sa loob ng maraming dekada, ang pangalang iningatan niya nang higit pa sa kanyang sariling buhay, ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi dahil sa isang babaeng minaliit niya. Naramdaman ng matanda ang paninigas ng kanyang kaliwang braso at ang unti-unting pagbigat ng kanyang pananalita. Isang hudyat na ang kanyang sariling katawan ay sumusuko na rin sa bigat ng kahihiyan. Habang nangyayari ito, si Vivian Aragon ay hindi rin nakatakas sa kamay ng hustisya. Sa loob ng isang pribadong lounge ng paliparan, habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha sa likod ng malalaking salamin, naramdaman niya ang paghawak ng isang kamay sa kanyang balikat. Ang pag-asang makatakas patungong ibang bansa, dala ang mga nakaw na yaman ay naglaho nang makita niya ang mga dokumentong hawak ng mga opisyal. Ang kanyang kagandahan na ginamit niyang sandata para manira ng pamilya ay naging walang halaga sa harap ng mga ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa mga krimen ni Dario. Kinabukasan tumungo si Thalia sa presinto. Sa likod ng makapal na salamin ng visitation room, nakita niya ang isang Dario na hindi na niya makilala. Wala na ang kintab ng buhok nito. Wala na ang kayabangan sa kanyang mga mata. Ang lalaking itinuring niyang langit ay isa na ngayong kaawa-awang anino ng nakaraan. Thalia, ilabas mo ako dito. Pagsusumamo ni Dario, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. I know I made mistakes, but I did it for us. Para sa kinabukasan natin ni Angel. Gamitin mo ang impluwensya mo kay Alejandro. Sabihin mo sa kanya na ititigil ko na ang lahat. Basta palayain lang ako. You still love me, right? 20 taon, Thalia. Hindi mo pwedeng itapon ang lahat ng iyon. Tinitigan siya ni Thalia ng matagal. Ang pag-ibig na dati nagpabulag sa kanya ay wala na. Pinalitan na ng isang malalim na pag-unawa sa sarili niyang halaga. Ang 20 taon na yon, Dario, ay hindi mo itinapon. Sinunog mo yon noong pinanood mong mahirapan sa paghinga ang sarili mong anak
habang nagpapakasaya ka sa piling ng iba. I don't hate you anymore, Dario, because hate is still an emotion. And right now, I feel nothing for you. Tanging awa na lang ang natitira sa akin para sa lalaking inakala kong mahal ko. Tumayo si Talia. Ang bawat galaw niya ay puno ng gaan at ginhawa. Sa labas ng presinto, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang bawat hininga niya ngayon ay hindi nakapos. Gaya ng hininga ni Angel na ngayon ay tuluyan ng bumubuti. Ang hustisya ay nakamit na at ang bawat kontrabida sa kanyang buhay ay nakaharap na sa kanilang sariling karma. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ng likidasyon at ang mansyon ay kinuha na ng bangko. Ngunit para kay Thalia, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakataong muling mabuo ang kanyang sarili mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakita niya si Alejandro na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Walang mga salitang lumabas sa kanilang mga labi, tanging isang sulyap na puno ng pangako. Ngunit habang papasok siya sa sasakyan, isang huling tawag mula kay Mateo ang nagpabilis muli sa pintig ng kanyang puso. Ate, may huling dokumentong nakuha ang mga pulis mula sa vault ni Doña Graciela. Isang lihim na testamento mula sa yumaong ama ni Dario. Thalia, hindi ka lang pala basta manugang. May isang katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao na itinago nila sa iyo sa loob ng 2 dekada. Anong sikreto ang itinatago ng mga Salcedo tungkol sa pinagmulan ni Thalia? At paano nito babaguhin ang kanyang pananaw sa lahat ng sakripisyong ibinigay niya para sa pamilyang pilit siyang winasak? Lahat ng luhang pumatak sa aking mga mata, lahat ng paso sa aking mga kamay ay nakaugat pala sa isang napakalaking nakaw na buhay. Habang binabasa ni Thalia ang mga dokumentong kinuha ni Mateo mula sa vault ng mga Salcedo, tila ba ang bawat titik sa papel ay nagiging mga buhay na apoy na tumutupok sa huling bakas ng kanyang pasensya. Hindi lang siya basta manugang na minaliit. Siya ang anak ng yumaong Don Roberto Vergara, ang orihinal na kasosyo at nagmamay-ari ng malawak na lupain kung saan itinayo ang planta at mansyon ng mga Salcedo. Ang trahedyang kumuha sa buhay ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa ay hindi pala aksidente. Ito ay isang planadong hakbang upang makuha ng mga Salcedo ang lahat ng ari-arian ng mga Vergara. Sa loob ng 20 taon, pinaniwala siya ni Doña Graciela na siya ay isang uli lang kinuha sa putikan dahil sa awa. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang mga paa ay isang malaking pagbabalat kayo upang manatili ang tunay na tagapagmana bilang isang alipin sa sarili niyang pamana. All this time, Mateo, pinapanood nila akong maghirap sa kusina habang kinakain nila ang bunga ng pawis ng aking ama. Bulong ni Thalia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pait. Pinaniwala nila ako na wala akong halaga, na dapat akong magpasalamat sa bawat mumo na ibinibigay nila, samantalang ang buong lamesang kinakainan nila ay sa akin. Niyakap ni Mateo ang kanyang kapatid, ramdam ang panginginig ng buong katawan nito. Ate, justice is finally here. Hindi lang natin sila ipapakulong dahil sa mga krimen ni Dario. Mababawi natin ang lahat ng pag-aari ng pamilya Vergara. You are no longer Thalia Salcedo, the martyr wife. You are Thalia Vergara, ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, dahan-dahang lumapit si Alejandro. Nanatili siyang tahimik. Pinagmamasdan ng babaeng unti-unting bumabangon mula sa malalim na hukay ng panlilinlang. Hindi siya nagsalita ng mga mababaw na salita ng pag-aliw. Sa halip, inabot niya ang isang baso ng tubig at nanatili sa tabi ni Thalia, nagsisilbing isang matibay na sandigan sa gitna ng emosyonal na lindol. What will you do now, Thalia? Malambot na tanong ni Alejandro. Ang hustisya ay nasa kamay mo na, but the healing, that is something only you can decide to start. Huminga ng malalim si Thalia at pinahid ang kanyang mga luha. Tumayo siya at nagtungo sa kusina ng kanyang bagong bahay. Doon,
Kinuha niya ang isang pirasong bibingka na espesyal niyang niluto para kay Angel. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na may mga bakas ng hirap, ngunit ngayon ay may taglay na bagong kapangyarihan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pagtanggap. Kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal na matagal na niyang tinanggal at dahan-dahan itong inilubog sa isang baso ng mainit na tubig. Pinapanood ang kislap nito na unti-unting naglalaho sa ilalim. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng pag-ibig at respeto. Siya na ang babaeng magdidikta ng sarili niyang halaga. I will take back my name, Alejandro. Wika ni Talia ng may matigas na determinasyon. And I will build a legacy that my father would be proud of. Isang negosyong hindi nakaugat sa pagnanakaw, kundi sa tunay na pagmamahal sa gawa. Pagkalipas ng ilang araw, habang unti-unting naisa sa ayos ang legal na pagbawi sa mga ari-arian, naghanda si Alejandro para sa kanyang pag-alis patungong ibang bansa upang asikasuhin ang kanyang sariling annulment at ang pagsasara ng kanyang mga negosyo roon. Nagtagpo sila sa isang maliit na hardin. Ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng mga bagong sibol na bulaklak. Kailangan kong umalis, Talia. Simula ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi niya maipahayag ng buo. You are now a woman of power and wealth. You don't need my protection anymore. But I want you to know that I am not staying because of a contract. I am staying because for the first time in my life, I found a reason to believe in the heart of a person again. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Talia, isang haplos na puno ng pangako at paggalang. I'll be back, not as your business partner, but as a man who wants to earn the right to stand beside Talia Vergara. Habang pinapanood ni Talia ang pag-alis ng sasakyan ni Alejandro, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Malaya na siya. Ang mga kaaway niya ay nasa likod na ng rehas. Ang kanyang pangalan ay malinis na at ang kanyang anak ay ligtas na. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang misteryosong tawag ang muling pumasok sa kanyang telepono. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na mula sa isang taong inakala niyang matagal nang pumanaw kasabay ng kanyang mga magulang. Talia, anak. Huwag mong isiping tapos na ang lahat dahil lang nasa kulungan si Dario. May isang taong mas malakas na naghihintay sa'yo sa likod ng mga anino ng Salcedo. Sino ang tumatawag na ito? At anong bagong panganib ang nagbabanta sa kapayapaang kapira-piraso pa lamang na binubuo ni Talia? Ang boses na yon, na tila nagmula sa kailaliman ng isang nakalimutang alaala, ay naging mitya ng isang mahabang gabi ng paghahanap sa katotohanan. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Salcedo. At sa loob ng panahong yun, ang pangalang Talia Vergara ay naging simbolo ng pag-asa at muling pagkabuhay sa mundo ng negosyo. Ngunit ang misteryosong tawag mula kay Tia Rosa, ang tanging kapatid ng kanyang ama, na inakala niyang namatay sa sunog 2 dekada na ang nakalilipas, ang nagbukas sa huling pintuan ng kanyang nakaraan. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Batangas, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang at ang amoy ng alat ay humahalo sa lamig ng hangin, muling nagtagpo ang magkamag-anak. Doon nalaman ni Talia ang buong katotohanan. Ang pamilya Salcedo ay mga tauhan lamang. Ang tunay na utak sa likod ng paglustay sa yaman ng mga Vergara ay si Attorney Lorenzo Mendoza, ang dating pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama. Siya ang gumawa ng mga pekeng dokumento at siya rin ang nagbayad sa mga Salcedo upang itago si Talia sa loob ng isang mapanirang kasal. Hindi ko nahahayaang may magnakaw pa ng hininga ng ating pamilya. Tia Rosa? Wika ni Talia habang nakatanaw sa malawak na dagat. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Tanging ang bagsik ng isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na kasing tigas ng diamante. Hindi gumamit ng dahas si Talia.
Sa tulong ni Mateo at ng mga ebidensyang itinago ni Tia Rosa sa loob ng 20 taon, isa-isang nabuwag ang mga koneksyon ni Attorney Mendoza. Ang bawat ilegal na transaksyon at bawat huwad na pirma ay inilantad ni Talia sa harap ng korte. Ang huling gabi ng paglilitis ay naging isang madamdaming tagpo kung saan ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng dati itinuturing na hamak na tindera, na ngayon ay tumatayong tagapagtanggol ng katarungan. Nang ilabas ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo para kay Mendoza at ang tuluyang pagbawi sa lahat ng lupain ng mga Vergara, naramdaman ni Talia ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat bigat na dinala niya mula sa kanyang kabataan ay tila tinangay ng hangin. Sumapit ang pista ng kanilang bayan at ang Vergara's legacy ang naging pangunahing sponsor ng selebrasyon. Ang amoy ng sariwang gata, asukal, at bagong hango na kakanin ay bumalot sa buong plaza. Nakatayo si Talia sa gitna ng mga tao, suot ang isang simpleng puting damit, habang pinapanood si Angel na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang kanyang anak ay malakas na, malusog, at higit sa lahat, humihinga ng may kalayaan. "You look beautiful when you're at peace." Isang pamilyar na boses ang narinig ni Talia sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang tibok ng kanyang puso na dati puno ng kaba ay naging isang masayang awitin. Huminto si Alejandro sa kanyang tabi. Bitbit ang isang bungkos ng mga paborito niyang bulaklak. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pait mula sa kanyang sariling nakaraan. Tanging ang paghanga para sa babaeng nasa harap niya ang nangingibabaw. "Nagbalik ka," mahinang sabi ni Talia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng pista. "Sabi ko sa'yo, babalik ako hindi bilang partner, kundi bilang lalaking gustong makasama ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw," sagot ni Alejandro. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Talia, ang mga kamay na may mga peklat ng paso, ang mga kamay na nagpatayo ng isang imperyo mula sa wala. Inilapit niya ito sa kanyang mga labi at hinagkan ng may matinding paggalang. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay ng pista at kislap ng mga banderitas, nahanap ni Talia ang sagot sa lahat ng kanyang mga dusa. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagpapatawad sa sarili at ang pagtanggap sa bagong pag-ibig ang nagbigay sa kanya ng tunay na buhay. Ang bawat pait ng bibingka sa kanyang nakaraan ay naging tamis ng isang bagong simula. Nakahanda na ba si Talia na tuluyang isara ang aklat ng kanyang mga sakripisyo at simula ng isang kabanata kung saan siya naman ang mamahalin ng buong buo? At ano ang huling aral na iiwan ng kanyang kwento para sa bawat babaeng nakikinig sa gitna ng kanilang sariling unos? Ang bawat kislap ng umaga sa bintana ng bagong tayong planta ng Vergara's legacy ay tila isang basbas mula sa langit. Ang amoy ng sariwang galapong, ang tamis ng gata, at ang bango ng dahan-dahang nasusunog na dahon ng saging ay hindi na amoy ng paghihirap para kay Talia. Ito na ang samyo ng kanyang tagumpay, ang bango ng isang pangalang muling binuhay mula sa abo ng kataksilan. Nakatayo si Talia sa gitna ng kanyang kaharian. Suot ang isang malinis na puting eproy na may burda ng kanyang tunay na apelyido, Vergara. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig ng takot. Wala na ang hapdi ng kawalan ng pag-asa. Ang mga peklat ng paso ay naroon pa rin, ngunit tila mga medalya na ito ng isang sundalong nagwagi sa pinakamahirap na giyera ng buhay. "Mama, tignan mo po. Ang ganda ng disenyo ng ating bagong kahon." Masayang sigaw ni Angel habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay punong-puno ng sigla. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, malayo sa mahinang huni ng hirap na paghinga noong mga nakaraang taon. Niyakap ni Talia ang kanyang anak ng mahigpit. Sa bawat tibok ng puso ni Angel, nararamdaman ni Talia ang tunay na kahulugan ng kanyang pakikipaglaban. Ang kaligtasan ng kanyang anak
ang pinakamalaking bilyon na nakuha niya sa mundong ito. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita niya si Mateo na abala sa pakikipag-usap sa mga bagong iskolar na pinag-aaral ng kanilang foundation. Ang kanyang kapatid ay nanatiling matatag na haligi, ang abogadong hindi kailanman bumitaw sa kanyang kamay. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, nakamit ito sa bawat buhay na natutulungan nila ngayon. Handa ka na ba, Thalia? Isang baritonong boses ang nagmula sa pintuan. Nakasandal doon si Alejandro, suot ang isang simpleng polo shirt at pantalon, malayo sa imahe ng isang istriktong tycoon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Thalia nang may malalim na pagmamahal at paghanga. Wala nang kontrata sa pagitan nila, wala nang mga kondisyon. Ang tanging nananatili ay ang pangako ng isang kinabukasan na binuo sa katapatan. Handa para sa ano, Alejandro? Nakangiting tanong ni Thalia. Para sa huling bahagi ng ating paglalakbay, ang bahagi kung saan wala nang kailangan pang patunayan sa mundo. Ang bahagi kung saan tayo naman ang magiging masaya. Sagot ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ng kamay ni Thalia. Ang init ng kanyang palad ay tila isang huling piraso ng puzzle na bumuo sa katahimikan ng puso ni Thalia. Ang mga salsedo ay nanatili na lamang sa mga pahina ng madilim na nakaraan. Si Dario at Vivian ay nahaharap sa mahabang taon sa likod ng rehas, kung saan ang tanging kasama nila ay ang pagsisisi at ang pait ng kanilang sariling mga desisyon. Si Doña Graciela ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad, hindi na muling makakapagsalita ng mga salitang nakakasakit, nakakulong sa sarili niyang isipan na puno ng anino ng kanyang mga kasalanan. Para kay Thalia, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit upang magkaroon ng espasyo para sa pag-ibig. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at hinayaan na niyang ang tadhana ang humusga sa mga nanakit sa kanya. Habang naglalakad silang dalawa ni Alejandro palabas ng planta, tanaw ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Tumigil si Thalia at humarap sa mga tagapakinig ng kanyang kwento. Ang kanyang tinig ay banayad, ngunit tumatagos sa kaluluwa ng bawat babaeng nakakaranas din ng sariling unos. Ang bawat pait ay may katumbas na tamis kung marunong tayong maghintay at lumaban. Bulong ni Thalia. Huwag mong hayaang sabihin ng iba na wala kang halaga, dahil ang tunay na yaman ay wala sa ginto, kundi sa tapang mong muling bumangon at mahalin ang iyong sarili pagkatapos ng bawat pagkawasak. Ang kwento ko ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa muling pagsilang. Ang huling sulyap ni Thalia sa kanyang lumang singsing na ngayon ay nasa loob na ng isang display case bilang paalala ng kanyang nakaraan ay puno ng kapayapaan. Ang banal na kontrata ng pagtataksil ay natapos na at ang nagsimula ay ang tunay na tipan ng isang pusong malaya, matapang at buo na muli.